Hinamak na manugang. Kabanata 77. May gagawin pa ako, balik muna tayo. Hindi man lang siya nilingon ni Wang Yifeng. Walang awa niyang sinabi kay Liwes Mingfeng, saka tumalikod at lumabas ng pinto. Bago umalis si Wang Yifeng, binati pa niya si Alex Dixon sa isang nakakabinging paraan. Mr. Dixon, may kailangan akong asikasuhin sa ngayon, kaya aalis muna ako. Bahagyang tumango si Alex Dixon, iniisip na medyo mataktika si Wang Yifeng. Hindi siya ginugulo ni Wang Yifeng tulad ni Megan Liwes at ng kanyang ama. Yifeng. Mabilis na tumawag si Liwes Mingfeng. Gayunpaman, kumilos si Wang Yifeng na parang hindi niya narinig na tinatawag siya ni Liwes Mingfeng. Nang hindi lumingon, lumabas siya ng pinto at umalis. Si Wang Yifeng ay hindi tanga. Ang kanyang tiyuhing ay napakahusay sa negosyo sa Jinling City. Siya ay mapagpasyahan at walang awa. Ang kanyang malaking tiyuhin ay hindi kailanman naging magalang sa iba tulad niya ngayon. Mula sa tono ni Wang Zhengang, naramdaman na ni Wang Yifeng na si Alex Dixon ay hindi isang taong maaari niyang masaktan. Hindi maarok si Alex Dixon kaya lumayo lang si Wang Yifeng sa kanya. Si Wang Yifeng ay mayroon ng pag-ayaw kay Megan Liwes sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kasunduan ng kanyang ama at ng Liwes family, baka hindi niya gustong pakasalan si Megan Liwes. Dahil business marriage iyon, hindi mahalaga kung sino ang gusto niyang pakasalan, pero ayaw niyang magpakasal sa isang tanga. Nang makaalis si Wang Yifeng, muling tumahimik ang sala. Si Megan Liwes ay nakaramdam ng labis na pagkakamali kaya siya ay umiyak. Medyo napahiya si Liwes Mingfeng. Umubo siya ng tuyo at sinabi sa mapang-akit na paraan, Boss Wang, bata pa si Megan. Curious din siya. Si Alex Dixon ay manugang ng Liwes family. Nagtanong lang siya at wala siyang ibang intensyon. Hindi pinansin ni Wang Zhengang si Liwes Mingfeng at magalang na sinabi, Mr. Dixon, kailangan mo pa ba akong magpaliwanag? Tama na. Tumango si Alex Dixon. Kung gayon hindi na kita guguluhin pa. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Binaba ni Alex Dixon ang telepono. Alex, ito ba talaga ang villa na ibinigay sa iyo ng pamilya Wang? Sa wakas ay nag-react si Albert Liwes at napabuka ang kanyang bibig sa gulat. Tay, tama na. Nakangiting sabi ni Alex Dixon. Bulong ni Albert Liwes sa sarili. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Mabilis siyang tinulungan ni Jane Liwes sa gilid, Tay, maupo ka muna at magpahinga. Dahil ipinaliwanag na ni Boss Wang ang sitwasyon, alam na ang lahat tungkol sa villa. Ibinigay ng pamilya Wang ang villa kay Alex. Sinabi pa ni Jane Liwes sa seryosong tono na ibinigay ng pamilya Wang ang villa kay Alex. Ito ang partikular na sinabi niya sa mga kamag-anak ng Liwes family. Hindi makapaniwala si Chen Yulon at Bomulong, ang pamilyang Wang na ito ay talagang mapagbigay. Namigay sila ng isang mansyon na hindi hihigit sa 100 milyon ng ganoon lang. Bakit hindi nila ito ibinigay sa akin? Hindi lang siya ang hindi makaisip nito. Lahat ng mga kamag-anak ng Liwes family ay hindi ito kapanipaniwala. Sobrang inggit at inggit sila. Hindi nila kakayanin ang ganoong mansyon sa loob ng 10 buhay. Ngunit bakit si Alex Dixon, ang walang kabuluhang ito, ay nagkaroon ng gayong swerte? Ang swerte niya talaga. Namumula ang mukha ni Liwes Mingfeng. Hindi mahalaga na siya ay hindi pinansin ni Wang Zhengang, ngunit ito ay dapat na villa ng kanyang anak na babae, ngunit sa isang kisap mata, ang villa ay kinuha ni Alex Dixon. Hindi niya talaga matanggap. Tumingin siya sa anak niyang umiiyak, at saka tumingin kay Alex Dixon. Lalo siyang nagalit sa puso niya. Noon pa man ay mababa ang tingin niya kay Albert Liwes, ngunit ngayon ay pinipigilan siya ng matrilocal na manugang. Nagwawala na talaga siya. Mahigpit na sinabi ni Liwes Mingfeng, Alex, sabihin sa lahat kung anong uri ng pabor ang utang ni Boss Wang sa iyo. Ginamit mo ba ang reputasyon ng Liwes family para tulungan si Boss Wang? Mahinang sinabi ni Alex Dixon, ito ang aking personal na bagay. Ito ay hindi komportable para sa akin na sabihin sa iyo. Tumingon siya at sinabi kay Uncle Lee, it's getting late. Say the guest out. Nadama ni Liwes Mingfeng na siya ang nakatatanda ni Alex Dixon, ngunit hindi yun iniisip ni Alex Dixon. Magalang na tumungo si Uncle Lee at sinabi sa karamihan, paumanhin, sasamahan ko ang lahat sa pintuan.
Nakita ni Liwes Mingfeng na hindi pinansin ni Alex Dixon ang kanyang sinabi. Sa sobrang galit niya ay ngumuso siya. Naglakad siya palabas na may malungkot na mukha. Pinandilatan ni Megan Liwes si Alex Dixon na may galit at sama ng loob at sinundan siya palabas. Tay, hahanapin ko si Wang Yifeng bukas. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang hindi niya mabawi ang villa kay Alex Dixon. Isang grupo ng mga kamag-anak ng Liwes family ang atubiling lumabas ng pinto, at nag-uusap pa rin sila sa isa't isa. Iba talaga ang sitwasyon kumpara kanina. Ang manugang ng Liwes family, na dating duwag, ngayon ay napakaswerte. Isinara ni Uncle Lee ang pinto at bumalik sa guest room, hindi inabala ang pamilya ni Alex Dixon. Nang wala na ang mga tao, tanong ni Jane Liwes, Alex, ngayon dapat mong sabihin sa amin ang totoo. Bakit may utang na loob sa iyo si Boss Wang? Nag-alinlangan si Alex Dixon. Hindi niya naisip kung paano ito ipapaliwanag. Nang gamitin niya ang Thunder Order sa Geomantic Omen meeting noong araw na iyon, naramdaman niyang nagpakasal na ang dalawang pamilya at iniligtas ang buhay ni Wang Kai. Ang dahilan kung bakit binigay sa kanya ni Wang Zhengang ang villa ay una dahil gusto niyang paboran si Alex Dixon, at pangalawa dahil natatakot siyang mabuli muli ni Alex Dixon ang kanyang anak. Inilihim din ito ni Wang Zhengang para kay Alex Dixon. Kung sinabi ni Alex Dixon kay Jane Liwes at sa kanyang biyenan ang katotohanan ngayon, dahil hindi sila mula sa bilog na metapisika, natatakot siyang hindi sila maniwala sa kanya. Nang si Alex Dixon ay nasa mahirap na sitwasyon, biglang tumayo si Albert Liwes at sinabing may takot sa mukha, Alex, tinulungan mo ba si Boss Wang na tingnan ang Feng Shui? Sandaling natigilan si Alex Dixon. Hoy, Alex, huwag na huwag kang pupunta sa ganitong bagay. Mapait na sabi ni Albert Liwes, nanood ka lang ng ilang lecture sa Feng Shui sa TV, paano ito gagana? At saka, napakataas ng tungkulin ng manghuhula sa Feng Shui. Ayos lang kung walang nangyari kay Boss Wang, pero kung may nangyari, sa kanya, siguradong kakasuhan kanya ng panloloko. Ano? Tinutulungan ni Alex ang mga tao na tumingin sa Feng Shui. Nanlaki ang mga mata ni Jane Liwes. Hindi niya inaasahan na magiging ganito. Hindi nakaimik si Alex Dixon. Wala pa siyang naiisip na dahilan, ngunit nagkusa ang biyenan na humanap ng dahilan para sa kanya. Dahil lahat ng ito ay tungkol sa Feng Shui, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, Tay, huwag kang mag-alala tungkol sa villa. Hinding-hindi ito babawiin ni Wang. Patuloy na umiling si Albert Liwes. Noong huli mong tinulungan ang Chin family na tumingin sa Feng Shui, gumastos sila ng daan-daang milyon para bilhin ang shell na yon. Ngayon ang pamilya Wang ay humihingi ng tulong sa iyo. Ang dalawang pamilyang ito ay sikat sa Jinling City. Sa iyong kaalaman sa Feng Shui, ikaw ay magiging malantad ng maaga o huli. Huwag tulungan ang iba na tingnan ang Feng Shui sa darating. Paano kung may mangyayari? Alex Dixon, tumingin ka ba talaga sa Feng Shui para sa kanila? Nagulat si Jane Liwes. Alam mo ba ang Feng Shui? Tanong niya. Sabi ni Albert Liwes, Alex Dixon, mabilis na ibalik ang villa sa Wang family. Masyadong mahal ang bahay na ito. Hindi namin matatanggap ang Reg Along ito. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Ano bang masama sa pagtingin sa Feng Shui? Itong malaking villa na ito ay ibinigay kay Alex Dixon ni Boss Wang para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Hindi ito ninakaw o ninakawan ni Alex. Bakit natin ito ibabalik? Ito ang magiging mansyon natin mula ngayon. Tumangala si Jane Liwes at walang magawang tumawag, Nay. Alex, hindi ko ine-expect na ganito kalaki ang kakayahan mo para kumita ng ganitong kalaking villa. Puno ng ngiti si Helena at masayang tumakbo papasok sa labas ng pinto, mabuti ang ginawa ng manugang. Kung noon mo pa ginawa yan para tingnan ang Feng Shui para sa iba, matagal nang mayaman ang pamilya natin. Hindi nakatiis si Albert Liwes at sinabing, alam mo ba kung gaano kamahal ang villa na ito? Maglakas loob ba tayong tanggapin ito? Why wouldn't we dare? Isa kang walang kwentang tao. This villa was earned by Alex. Tumalon si Helena at itinuro si Albert Liwes at pinagalitan, sa buong buhay ko naging mahirap ako sa iyo. Ngayon ay mayroon tayong malaking villa na matitirhan, ngunit wala kang lakas ng loob na kunin ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo.
Kung maglakas loob kang ibalik ang villa na ito sa manugang mo, hihiwalayan kita. Kabanata 78. Ang takaw mo. Sa sobrang galit ni Albert Lewis ay hindi siya makapagsalita. Umupo siya sa sofa. Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Mom, don't worry. This villa will not take away. Kaya mo talaga." Tumingin si Helena sa paligid. Minsan ay hinawakan niya ang mga antigo, at kung minsan ay hinawakan niya ang kaligrapya at mga kwadro na gawa. Sa sobrang saya niya ay hindi niya maisara ang bibig. Mahilig magpasikat si Lewis Mingfeng. Ngayon ay mayroon na rin akong malaking villa. Mas maganda pa ito kaysa sa kanyang villa. Ngayon ay nag-host siya ng housewarming banquet. Bukas ay magdaraos ako ng mas malaking housewarming banquet at hayaan ang lahat na pumunta at tingnan na magalit si Lewis Mingfeng hanggang mamatay. Hindi na kinaya ni Jane Lewis. Kinaila niya si Alex Dixon sa gilid at bumulong, "Tell me the truth. Marunong ka ba talagang tumingin sa feng shui?" Ni Alex Dixon, ito ay para sa isa pang dahilan, ngunit ito ay tiyak na para sa isang dahilan. Ngunit hindi ko ito masasabi ngayon. Sasabihin ko sa iyo kapag mayroon akong pagkakataon sa inaasahang sinabi. Dahil sinabi mong may dahilan, kaya naniniwala ako sa iyo. Nag-isip sandali si Jane Lewis at sinabing, "Ngunit tungkol sa feng shui, hindi ka dapat pumunta, baka mag-alala si tatay." Sinamantala ni Alex Dixon ang pagkakataong hawakan ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng anumang bagay na mag-aalala sa iyo. Hinihimok tayo ni tatay na magkaanak. Ano ang gagawin mo kung may mangyari sa akin?" Tumigil ka na sa pagsasalita ng basura. Namula ang magandang mukha ni Jane Lewis. Mabilis siyang kumawala sa kanya. Sa pagkakataong ito, masayang bumaba si Helena mula sa hagdan at sumisigaw habang naglalakad. "Pagbalik ko mula sa aking bakasyon sa susunod na linggo, tatawagan ko ang lahat ng mga taong kilala ko at hayaan silang lahat na pumunta at makita ang malaking villa na binili ko." Hindi nakatiis si Jane Lewis at sinabing, "Nay, binigay ng ibang tao ang villa kay Alex. Siya ang aming manugang, at ang villa ay ibinigay din sa amin." Natuwa si Helena sa sarili at iwinagayway ang bracelet sa kamay. "Naipadala ko na sa WeChat moments ko. Tingnan mo itong bracelet, kwintas ko, at ang malaking villa. Magugustuhan ng ibang tao." Napatingin si Alex Dixon sa bracelet at kwintas ni Helena. Pareho itong binigay sa asawa niya. Hindi niya inasahan na hindi mahilig magsuot ng ginto at pilak ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang biyenan ay nagsuot ng mga ito buong araw upang ipakita. Hindi rin siya nakaimik. Naguguluhan na tanong ni Albert Lewis, "Gusto mong maglakbay?" Masayang sabi ni Helena, "Oo, pupunta ako sa 7 araw na cruise kasama ang kanilang kaibigan sa New Malaysia. Bagamat ito ay isang lower class na cabin, ang bayad sa grupo ay 800 yuan lamang. Sinamantala ko ito." Tahimik na nag-isip si Alex Dixon sa kanyang puso. $800 para sa isang 7 araw na paglalakbay, marahil ay hindi nila ito sasamantalahin, ngunit upang mag-ambag ng pera. Kalimutan mo na, basta masaya ang biyenan. Sa araw ng paglipat, espesyal na binaliktad ni Helena ang dilaw na kalendaryo at nagplanong lumipat sa villa sa simula ng susunod na buwan. Ibinalita pa niya ito kahit saan. Sa kasalukuyan, nakatira pa rin ang pamilya sa lumang bahay. Si Albert Lewis ay nasa Tenterhooks. Sa sobrang pag-aalala niya ay hindi man lang siya makakain. Natatakot lang siya na mabawi ng iba ang bahay. Kinabukasan, sina Alex Dixon at Jane Lewis ay nagmaneho ng madaling araw upang ipadala sa kanila ang biyenan sa isang bakasyon. Ang pantala ng cruise ay nasa malapit sa lungsod. 4 na oras na nagmamaneho si Alex Dixon at tanghali lang nakarating sa pantalan. Nakabihis na ng maganda ang 3 matandang kapatid na babae ng kanilang biyenan. Naghihintay sila sa pier. Nang makita siyang bumaba ng barko, agad nilang ikinaway ang kanilang mga kamay. Pagkababa ni Alex Dixon sa karwahe, isang itim na BMW 7 Series ang dumaan sa kanya at lumipad. Mabilis na nag-react si Alex Dixon at hinayla si Jane Lewis sa kanyang mga bisig para iwasan ang sasakyan. Gulat na gulat pa rin si Jane Lewis habang mahigpit na nakayakap sa leeg ni Alex Dixon. "Paano ka nag-drive?" Dumilim ang mukha ni Alex Dixon habang nakatingala. Pero nang makita niya ito, napakunot ang noo niya.
Ang driver talaga ng BMW ay si Megan Lewis. Nakaupo pa rin si Wang Yifeng sa passenger seat. Huminto ang BMW sa pier. Binuksan ni Wang Yifeng ang pinto sa likuran at lumabas sa kotse ang dalawa nasa katanghaliang gulang na babae. Nakita din ni Helena ang dalawa at agad na nalungkot ang sinabi, bakit din sila magbabakasyon? Ang dalawang babaeng nasa katanghaliang gulang na ito, ang isa ay ang ina ni Megan Lewis, si Chen Hongyan. Kahapon ay hindi pa siya umuwi mula sa kalapit na lungsod at ang isa ay ang kanyang tiyahin, si Chen Yulon. Malamig na sinulyapan ni Alex Dixon si Megan Lewis. Ngayon lang, muntik nang mataman ng BMW si Jane Lewis. Malamang si Megan Lewis ang nagalit at sadyang nagmamaneho ng ganito. Nakita ni Chen Hongyan si Helena at agad na nagalit. Ito ay malinaw na malaking vilya ng kanyang anak, ngunit ito ay inagaw ni Alex Dixon. Kahapon ay umiyak ang kanyang anak buong araw at sa sobrang galit niya ay hindi man lang siya nakakain. Higit pa rito, ang dalawa sa kanila ay karaniwang nag-aaway ng hayagan at palihim. Umasa si Chen Hongyan sa pera ng pamilya para sugpuin si Helena sa bawat aspeto. Nag-away agad ang dalawa nang makita nila ang isa't isa. Hindi nila akalain na magkakasalubong sila ngayon. Tingnan mo kung sino ang nandito. Sinadya ni Chen Yulon na kinaladkad ang kanyang boses at sinabi sa kakaibang tono, Helena, nakatira ka na sa isang mansyon. Bakit ka pa nakaupo sa isang sirang sasakyan na kinabibilangan ng 10,000 libo? Hindi ba ito nawawala ng katayuan? Pinandilatan siya ni Helena at sinabing, anong kotse ang inuupuan ko ay walang kinalaman sa iyo. Kahapon, nagkaroon ng kaunting aberya sa sasakyan at si Jane Lewis ang nagmamaneho sa sasakyan. Ngayon ay nagmamaneho sila ng karaniwang kotse ni Albert Lewis, isang Chery QQ. Umiti si Chen Hongyan at sinabing, Helena, nagkataon lang. Nag-sign up ka rin sa tour group na ito. Aling slot ang na-register mo? Buong pagmamalaking sabi ni Helena, nakatira ako sa pinakamahal na first class cabin. Nang matapos siyang magsalita, nagkatinginan sina Chen Hongyan at Chen Yulon at agad na nagsisigaw sa tawa ng malakas. Galit na tanong ni Helena, ano ang ginagawa mo, bakit ka tumawa? I am laughing at you, Bragang. Anong first class cabin ang tinitirhan mo? Hindi mo ba alam na ang mga first class cabin ay wala ng laman? Chen Hongyan had a sarcastic expression and said sarcastically, kung wala kang pera, saka wag kang magpanggap na mayaman. Hindi ko pa alam background mo. Tumambad ang background ni Helena at hindi niya maiwasang mapahiya at galit na sinabi, wala akong upuan, tapos may upuan ka. You are still living in the lower class cabin like me. I'm sorry, may kayaang manugang ko. Kilala niya ang deputy sa cruise, at espesyal niyang inayos ang isang first class cabin para sa amin. Exempted din kami na magbabayad ng 6,000 yuan bilang group fee. Sabi ni Chen Hongyan at sumulyap kay Alex Dixon. Sinabi niya sa kakaibang tono, hindi ako mukhang ilang tao na umaasa sa malilim na paraan upang makagawa ng mga bagay ng ibang tao. Umiti si Chen Yulon at sinabing, kung gayon ang lower class cabin ay inookupahan ng mga tao. 8 tao sa isang silid. Ito ay isang lugar kung saan nakatira ang mga mahihirap. Ito ay madumi at mabaho. Hindi ako pupunta kahit imbitahan mo ako. Ngunit laging may mga taong sakam at hindi takot mawala ng mukha. Nag-usap silang dalawa hanggang sa maging berde at pula ang mukha ni Helena, ngunit wala siyang magawa. Siya at ang kanyang mga kaibigan ang talagang pinakamura sa mababang uri dahil wala silang karaming pera. Sila ay mga ordinaryong pamilya lamang. Hindi ako pupunta, galit na sabi ni Helena. Kung siya ay pinigilan ni Chen Hongyan kahit na siya ay magbabakasyon, ano ang saysay ng pagbabakasyon na ito? Si Alex Dixon ay nakatayo sa gilid at hindi nakaimik nang makita niya ito. Noong una, kapag nag-away ang mga babaeng nasa katanghaliang gulang, nakatayo lang siya at nanunood. Pero sa init ng ulo ng biyenan niya, kung uuwi siya sa galit, malamang galit na galit siya. Walang kapayapaan sa tahanan. Sa pag-iisip nito, walang magawa si Alex Dixon at sinabing, teka, tatawag ako. Naglakad si Alex Dixon sa gilid at tinawagan si Sung Yuluo para magtanong tungkol sa cruise. Sinabi ni Sung Yuluo, third young master, nakalimutan mo na ba?
Nagmamay-ari ka rin ng bahagi ng shares sa travel company na ito. Ganoon ba? Hindi naalala ni Alex Dixon. Ang kumpanya ay namuhunan sa maraming industriya sa ilalim ng kaayusan ni Sung Yuluo. Hindi niya alam na may shares pa pala sa kumpanya. Itinuro ni Alex Dixon, maaari kang gumawa ng mga pagsasaayos para sa bagay na ito. Tingnan kung mayroong anumang mga upuan sa first class cabin. Oo. Si Chen Hongyan at Chen Yulon ay nagpatuloy sa pangungutya at panlilibak. Kahapon ay nagalit ang kanilang anak, ngunit ngayon ay pinipigilan nila ang kanilang galit para insultuhan si Helena. Sumama din ang dalawa nilang kaibigan. Sa sandaling ito, dalawang nakaunipormeng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sunod-sunod na bumaba mula sa cruise ship. Ang isa sa kanila ay ang kaibigan ni Wang Yifeng, representante. Kabanata 79, mayabang na sabi ni Chen Hongyan, dumating ang kaibigan ni Yifeng para sunduin kami. Aalis muna kami. Pagtapos naglakad siya at si Chen Yulon sa harap ni Helena ng may pagmamayabang. Naglakad sila papunta sa deputy. Nang umahan si Chen Hongyan para batiin sila, hindi man lang siya nilingon ng deputy. Direkta niyang nilagpasan ang dalawa at naglakad sa harap ni Alex Dixon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ng kinatawan ay magalang na tumungo kay Alex Dixon at sinabing, Mr. Dixon, kung alam ko lang na personal kang pupunta, sana ay tinanggap kita ng maaga sa pier. Bahagyang sinabi ni Alex Dixon, ayos lang. Alex Dixon, kilala mo ang kapitan. Si Wang Yifeng, na nakatayo sa tabi niya, ay nagulat. Kilala siya ng kaibigan ko. Casual siyang dinala ni Alex Dixon at pagkatapos ay sinabi sa kapitan, ang aking inaatilang kaibigan ay lumahok sa bagong Maltese tour group sa Jewel Cruise. Ngunit ang kanyang cabin ay mababa ang klase. Narinig ko na ang puno na ang low-class cabin, pwede mo bang ayusin para sa kanya? Walang problema, mabilis na sinabi ng kapitan, may espesyal na VIP cabin sa itaas na palapag ng cruise ship, hindi ito bukas sa mga ordinaryong turista. Ito ay orihinal na binalak para sa kanilang mayayamang tao. Dahil nandito si Lady Shu, gagawin ko mag-ayos ng VIP cabin para sa inyo. Sina Chen Hongyan at Chen Yulon, na nasa gilid, ay parehong idinilat ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa nakita nila sa harapan nila. Ang Jewel Cruise ay kabilang sa kumpanya ng turista sa Haicheng. Alam ni Wang Yifeng ang tungkol sa representante, kaya marami siyang koneksyon. Hindi nila inaasahan na napakapamilyar ni Alex Dixon sa kapitan. Isa pa, nakita nila ang magalang na ugali ng kapitan sa kanya, tulad ng pagtrato niya sa kanyang superior. Masayang ngumiti si Helena at paulit-ulit na sinabi, Alex, dapat sinabi mo kanina na kilala mo ang kapitan. Hindi ko akalain na makikilala mo rin ang mga taga-Haicheng. This time, depende na talaga sa iyo ang lahat. Si Jane Lewis ay natigilan din sandali at nagtanong kay Alex Dixon na may kainahinala. Paano mo nakilala ang kapitan? Bakit hindi ko narinig na binanggit mo ito noon pa? Umiti si Alex Dixon at sinabing, ang kaibigan ko ay napakapamilyar sa kapitan. Nagkita na kami dati. Nakalimutan namin ang tungkol dito kahapon. Naalala ko lang ito noong nakita ko ang cruise. Nakita ng kapitan si Helena at ang iba pa na nakatayo sa pantalan at mabilis na sinabi, Mrs. Shu, sumakay ka na muna sa barko at magpahinga. Napuno ng galit ang puso ni Megan Lewis at hindi napigil ang sabihin, hindi pa oras para sumakay sa bangka. First class na pasahero ang nanay ko. Hindi pa siya nakakasakay sa barko, bakit sila unang sumakay? Napaawang ang mga labi ng kapitan at sinabing, ang mga bisita sa VIP cabin ay may higit na prioridad kaysa sa mga nasa unang klase. Agad siyang pumunta mula sa lower class cabin patungo sa pinakamataas na klase ng VIP cabin sa barko. Si Helena ay todo ngiti, at ang kanilang mga kaibigan na kasama niya ay nagpainit din sa liwanag. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Helena kaya patuloy nilang pinupuri si Alex Dixon. Ate Shu, ang iyong manugang ay talagang may kakayahan. Siya ay mas mahusay kaysa sa manugang ni Sister Chen. Ang presyo ng first class cabin ay 6,288 yuan. Nabalitaan ko na ang presyo ng VIP cabin ay 12,888 yuan, at ang mga ordinaryong tao ay hindi karaniwang tumira rito, kahit na mayaman ang taong iyon.
Ang manugang ni Sister Shu ay talagang may talento, anak at may kakayahan. Siya ay mas mahusay sa kanilang mga tao. Ngayon lang, narinig din ng ilang taong ito ang pangungutya ni Chen Hongyan kay Helena. Lahat sila ay nagpipigil ng galit at ngayon ay sinamantala na nila ang pagkakataon para kutsain at kutsain. Umiti ang kapitan at sinabing, dahil ang ina ni Mr. Dixon ang narito para magbakasyon, ang barkong ito ay pinangalanan ng iyong presensya. Si Lady Shu at ang kanyang mga kaibigan ay hindi magbabayad para sa kanilang mga pagkain at tirahan sa barko. Ito ay maaaring magsimula alang-alang sa kabutihan ng kumpanya kay Mr. Dixon. Ano? Exempted lahat ng gastos namin. Si Helena ay parehong nagulat at natuwa. Sa sobrang saya niya ay halos mabuka ang bibig niya sa kakatawa. Hindi niya inaasahan na magiging mas mabuti ang sitwasyon, kanina lang siya kinukutya ni Chen Hongyan. Ngayon, talagang sinuwerte siya. Tuwang-tuwa si Helena at malakas na sinabi kay Alex Dixon na nakangiti, ito ay salamat sa aking mabuting manugang. Kadalas ay hindi niya gusto si Alex Dixon, ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng mabuti tungkol sa kanya kahit paano siya tumingin sa kanya. Mr. Dixon, maaga pa. Ihahatid na kita sa bangka para tingnan. Magalang nangumiti ang kapitan. Paanong hindi niya pagsilbihan ang biyenan ng shareholder? Si Chen Hongyan ay naiwan sa gilid. Nakita niya na ang grupong ito ng mga tao ay masayang sumakay sa barko, ngunit wala siyang mga kwalifikasyon. Halos maawang ang bibig niya sa galit. Naglakad si Alex Dixon sa likuran. Tumingon siya sabay ngiti na hindi ngiti, sumama na kayo. Saglit na nag-alinlangan si Chen Hongyan at nagpas siyang magpakapal ng balat at sundan siya. Hindi pa niya nakita kung ano ang isang VIP cabin. Pinangunahan ng kapitan ang isang grupo ng mga tao at tumingin sa paligid sa cruise ship. Ang Marangyang Lixing cruise ship ay may kabuuang 6 na palapag at ang pinakamataas na palapag ay isang VIP cabin. Mayroon lamang 4 na silid sa kabuuan, na sapat lamang para sa tirahan ni Helena at ng kanyang 3 kaibigan. Ang lahat ng mga kasangkapan sa cabin ay naaayon sa pamantayan ng isang 5-star hotel. Hindi lamang mayroong dedikadong butler dito, ngunit ang plataporma sa labas ng cabin ay may bukas na larangan ng paningin, pati na rin ang isang pribadong swimming pool. Ang mga mata ni Chen Hongyan ay naglalabas ng berdeng ilaw, at lihim siyang nagreklamo sa kanyang puso. Bakit hindi siya inayos ng kanyang manugang? Nais din niyang manatili sa komportableng cabin. Matagal nang hindi pinansin ni Helena si Chen Hongyan. Nakatayo siya sa tuktok na deck at abala sa pagkuha ng mga larawan at pagpapadala ng mga ito sa kanyang WeChat moments. Nag-post din siya ng mga larawan sa grupo. Nahaharap sa gayong marangyang cabin, paanong hindi siya magpapakita ng kaunti. Patuloy na tumutunog ang WeChat ni Chen Hongyan. Sa grupo ng chat ng pamilya ni Liwes, nagpadala si Helena ng higit sa 10 larawan ng marangyang cabin sa isang hininga upang magpakitang gilas, na mas lalong nagagalit sa kanya habang tumitingin siya. Gayunpaman, sumagot din si Mark Liwes sa family chat group. Nay, di ba sumali ka rin sa tour group? Nagpadala ka rin ng picture ng first class cabin. Ano ang dapat kong ipadala? Galit na galit si Chen Hongyan kaya pinatay niya ang kanyang telepono. Sa sandaling ito, lumapit ang kapitan at sinabi kay Chen Hongyan, paumanhin. Dahil sa inaayos ang cabin, ang iba pang mga bisita na orihinal na inayos na nasa VIP cabin ay lilipat na ngayon sa first class cabin. Maaari ba akong hilingin mong lumipat sa ibang cabin? Anong ibig mong sabihin? Agad na naging alerto si Chen Hongyan. Ang sabi ng kapitan, puno na ang cabin. Ang ilang lower class na cabin lang na natitira ni Lady Shu, maaari lang kitang pabayaan at tumira sa mga lower class cabin. Ano, gusto mo tumira tayo sa lower class cabins? Agad na tumili si Chen Yulon, hindi ako pupunta. Bakit gusto mong lumipat sa aming cabin? Puno na ng galit si Chen Hongyan. Nang marinig niya na mananatili siya sa lower class cabin na hindi gusto ni Helena, agad siyang naging maingay. Ang mukha ng kapitan ay lumubog at malamig na sinabi, kung ayaw mong manatili, kung gayon maaari kong hilingin sa iyo na bumaba sa barko. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ng kapitan ang walkie-talkie at inutusan ang kanilang mandaragat na pumunta sa deck at habulin si Chen Hongyan at ang iba papalabas ng barko. Nang inag ang puso ni Chen Hongyan at labis siyang nagalit.
Ang kanyang paglalakbay sa pagkakataong ito ay matagal nang inihayag sa mundo. Kung ikakalat ang balitang itinaboy siya sa bangka, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Nang marinig niya na itataboy na siya sa bangka, agad na nalungkot si Chen Yulon. Galit na sabi niya, "Eldest sister, hindi mo ba sinabi ang manugang mong si Wang Yifeng, ay nakapag-ayos na ba? Inihanda ko na ang lahat. Alam ng lahat na magbabakasyon ako. Pinapaalis mo na ako ngayon. Hindi ba nakakatawa?" Awkward na sabi ni Chen Hongyan, "Hindi ko rin inaasahan. Makahanap pa nga si Alex Dixon ng mga koneksyon para manatili sa VIP cabin. Ang iyong manugang ay kaya naman, ano ang magagawa natin kung wala siya?" Si Chen Yulon ay may tiyan din na puno ng galit. Pagkatapos ng lahat, ipinagmalaki ni Chen Hongyan si Wang Yifeng hanggang sa langit, taimtim niyang ipinangako na aayusin ng maayos ang lahat. Ngunit sa huli, sila ay itinaboy mula sa bangka na nanlulumo. Ano ang lahat ng ito? Nagmamadali ding humingi ng tulong si Wang Yifeng sa kinatawan. Sa kasamaang palad, ang kinatawan ay nagkibit-balikat at mukhang wala itong maitutulong. Agad naman itong umalis. Nakita ni Megan Liwes ang kanyang ina at maliit na tiya na nag-aaway. Galit niyang tinanong si Wang Yifeng. "Di ba sabi mo kanina? Sabi mo may connections kayo, pero ngayon naging ganito na. How do you want me to explain this to my mother?" Ang kapitan ay kaibigan ni Alex Dixon. "Wala akong pagpipilian." Inis din si Wang Yifeng. Galit na sinabi ni Megan Liwes, "Hindi ka man lang maihahambing kay Alex Dixon, ano ang magagawa mo?" Kabanata 100. Inirapan niya ito. Ang pangungusap na ito ay agad na naging sanhi ng paglubog ng mukha ni Wang Yifeng. Binigyan siya nito ng masamang tingin, saka tumalikod at bumaba ng bangka. Ang tanggang babaeng ito, desidido siyang hindi pakasalan. Nakita ni Chen Yulon si Wang Yifeng na inihagis si Megan Liwes pababa. Umalis si Wang Yifeng nang walang sabi-sabi. Naging balisa si Chen Yulon at sinampal ang ulo ni Megan Liwes. "Paano mo sinaktan si Yifeng? Bilisan mo at habulin mo siya pabalik." Nagising si Megan Liwes sa sampal at agad itong pinagsisihan. Ang pamilya Liwes ay nagmamadaling humingi ng pabor sa pamilya Wang at nais nitong pakasalan siya sa lalong madaling panahon. Kung akitin niya si Wang Yifeng, magsaya ba siya? Tumayo si Jane Liwes sa busog ng barko at hinaypan ang hangin. Malamig niyang tiningnan si Chen Hongyan at ang iba pa na nag-aaway sa isa't isa at malamig na ngumuso. "Serves you right." Nailabas ang sama ng loob ni Helena at ngayon ay nakabawi siya at mabilis na sinabi kay Alex Dixon, "Bilisan mong sabihin sa kapitan na huwag kaladkarin si Chen Hongyan palabas ng barko. Kung babalik siya para magreklamo kay Old Lady Liwes, hindi ako bibigyan ng magandang loob ng matandang ginang, tingnan mo." Sa buong Liwes family, ang tanging kinatatakutan ni Helena ay si Old Lady Liwes dahil umaasa ang kanyang pamilya sa Liwes Company. Ang kanyang anak na si Jane Liwes ay nagtatrabaho din sa kumpanya at hindi nang ahas na saktan siya. Tumango si Alex Dixon at sinabi sa kapitan, "Hayaan mo silang manatili." Nangumiti ang kapitan ng paumanhin, "Dahil pumayag ka na, natural na mabilis manatili si Mrs. Chen sa barko. Ngunit ngayon ay ang ibabang kubyerta na lang ang walang laman. Siguro kung payag silang manirahan dito. Handa akong manatili." Mabilis na ibinuka ni Chen Yulon ang kanyang bibig, natatakot na siya ay itaboy sa bangka. Hindi masyadong maganda ang kalagayang pinansyal ng kanyang pamilya. Bihira lang siyang lumabas para sa libreng biyahe. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon. Wala ring magawa si Chen Hongyan at tumango lang siya. "Hindi ko alam kung sino ang nagsabi ngayon lang na lower class cabin ay hindi isang lugar para sa mga tao. Sinadya ni Helena na naginisyon, ang manugang ko pa rin ang lumapit para hayaan kayong magpatuloy sa pamumuhay." Umiti ang kapitan at sinabi, "Ito ang VIP cabin, mangyaring umalis muna." Puno ng hinanakit si Chen Hongyan at madala lamang ang kanyang bagahe na nakatikip ang mukha at pumunta sa lower class cabin. Sa pagkakataong ito, labis na ipinagmamalaki ni Helena at paulit-ulit na pinuri si Alex Dixon sa unang pagkakataon. Walang sinabi si Jane Liwes hanggang sa bumaba siya sa bangka. Noon lang naging seryoso ang kanyang mukha nang tumangala siya at tinanong si Alex Dixon. "Kaibigan mo ba talaga ang nagayos?" Tumango si Alex Dixon.
Nakakuha ako ng isang tao para ayusin ito. Una, ang Treasure Pavilion ay personal na dumating para humingi ng tawad, at pagkatapos ay binigyan ka ng Wang family ng isang marangyang villa. Alex Dixon, ilang bagay pa ang itinatago mo sa akin. Hindi nakaimik si Alex Dixon. Gusto niyang sabihin kay Jane Lee West ang lahat. Pero hindi ngayon ang oras. Si Jane Lee West ay malambot sa labas ngunit matigas sa loob. Pinakaayaw niya ang pagsisinungaling sa kanyang buhay. Kung alam niya ang tunay na pagkatao nito, hindi siya magdadalawang isip na mag-propose ng hiwalayan. Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, mayroon akong ilang bagay na hindi ko sinabi sa iyo, ngunit ginawa ko ang lahat ng may malinis na budi. Hindi rin ako sumalungat sa aking konsensya. Gayunpaman, may ilang bagay na mahirap sabihin sa iyo, maikling panahon. Kapag tama na ang panahon, mahirap sabihin. Sasabihin ko sa iyo. Alex Dixon, bagamat walang pera at kapangyarihan ang pamilya ko, hindi ka namin kailangan na sadyang makipagkaibigan sa mga maimpluwensyang tao. Ang dahilan kung bakit kita pinakasalan ay hindi para pagnasaan ang yaman, ngunit. Nang sabihin ito ni Jane Lee West, ang kanyang boses ay tumigil sa saglit, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng pagkabigo. Hindi kaya siya walang kakayahan kaya pinilit niya si Alex Dixon na makipagkaibigan sa mga maimpluwensyang tao at kumita ng pera. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Jane Lee West, nanginginig ang puso ni Alex Dixon. Agad niyang hinawakan ang kamay niya at sinabing, kung gusto mo talagang malaman ang lahat, sasabihin ko sa'yo. Kalimutan mo na ito. Malungkot na umiling si Jane Lee West. Walang silbi para sa akin. Kahit magtrabaho ako, hindi ako kumikita ng malaking pera para itaguyod ang pamilya ko. Kailangan kong pilitin kang tumingin sa feng shui para sa mayaman at gamitin ang pamamaraang ito para kumita ng pera. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Lumalabas na naghinala si Jane Lee West dito. Naisip niya na umaasa siya sa panloloko para manloko ng mga tao at kumita ng pera. Gayunpaman, nang makita niya ang matigas na mga mata ni Jane Lee West, nakaramdam din siya ng kirot sa puso. Mahigpit na hinawakan ni Alex Dixon ang kamay ni Jane Lee West at nangako sa kanya. Jane, sinabi kong hahayaan kitang mamuhay ng magandang buhay. Malapit nang dumating ang araw na ito. Pagdating ng panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sige. Bahagyang tumango si Jane Lee West at sinabing, pinasaya mo ang aking ina ngayon. I-treat kita sa hapunan ngayong gabi. Tina-trato mo ako. Natigilan si Alex Dixon. Wala si Dad ngayong gabi. Libre din ako. I will treat you to a candlelight dinner in a western restaurant. Natuwa si Alex Dixon at agad na tumango bilang pagsang-ayon. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-candlelight dinner siya kasama ang kanyang asawa. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Jane Lee West at pansamantalang ibinaba ang mga pagdududa sa kanyang puso. Hindi alintana kung tumingin man si Alex Dixon sa feng shui o gumawa ng iba pang bagay, naniniwala siya sa karakter ni Alex Dixon. Hanggat nangako siya, paniniwalaan siya nito. Sa mansyon ng pamilya Wang. Tumayo si Wang Yifeng sa bulwagan at iniulat ang nangyari sa cruise sa kanyang ama. Matapos sabihin iyon, nag-alinlangan siya saglit, pagkatapos ay tumangala at sinabing, Tay, sa palagay ko ay dapat nating pag-isipang muli ang kasal sa pagitan ko at ng Lee West family. Umupo si Father Wang sa armchair na may taimtim na ekspresyon. Bago ito, bumalik si Wang Yifeng upang iulat na niregalo ng kanyang malaking tiyuhin ang villa kay Alex Dixon. Hindi siya naniwala at nagtanong kay Wang Zhengang para sa kumpirmasyon. Hindi niya inaasahan na totoo ito. Higit pa rito, tungkol sa dahilan kung bakit niya ibinigay ang villa kay Alex Dixon, binanggit din ito ni Wang Zhengang. May utang lang siyang pabor kay Alex Dixon. Anong uri ng pabor ang naging dahilan upang ibigay ng kuripot na si Wang Zhengang ang mansyon sa iba? Ni Wang Yifeng, Tay, sa tingin mo ba may problema kay Alex Dixon? Matagal na kaming nag-iimbestiga. Ngunit wala kaming mahanap na anumang totoong impormasyon tungkol sa kanya. Kakaiba ito. Saglit na nag-isip si Father Wang at sinabing dahan-dahan, huwag na nating pakialaman kung anong klaseng problema si Alex Dixon. Anyway, hindi mo dapat guluhin ang taong ito. Tumayo ka sa kanya. Tatanungin ko si Kuya tungkol sa kanya ngayong gabi at tingnan kung anong uri ng background niya.
Oo. Saglit na nag-isip si Father Wang at sinabing, tungkol sa kasal mo kay Megan Lewes, akala ko ay magkakaroon ng kakayahan si Mark Lewes na magmana ng negosyo ng pamilya, ngunit ngayon ay tila nakakadismaya. Tatalakayin ko ito kay Kuya mamayang gabi at pagkatapos ay gumawa ng mga plano. Natuwa si Wang Yifeng sa kanyang puso at mabilis na tumango. Siya ay may hindi mahalagang saloobin kay Megan Lewes. Lahat ng ito ay para sa kapakanan ng pamilya Wang at sa alyansa ng pamilya Lewes. Gayunpaman, mula sa maraming mga nangyari, ang Lewes family ay walang gaano, lalo na ang mga kapatid na si Mark Lewes, na nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabigo. Sa kabaligtaran, si Alex Dixon, na dati niyang inaakala ay duwag, ay paulit-ulit na namangha sa kanya. Isang kakaibang kaisipan ang lumitaw sa isipan ni Wang Yifeng. Kung mayroong isang babae mula sa pamilya Wang na gustong pakasalan si Alex Dixon, ito ay magiging mahusay. Magiging kapaki-pakinabang sa pamilya Wang kung tutulungan sila ni Alex Dixon. Habang si Wang Yifeng ay muling bumalik-alang ang kanyang kasal sa Lewes family, si Megan Lewes ay umiiyak at nagrereklamo sa harap ng Old Lady Lewes. Lola, hindi lang pinahiya ni Alex Dixon ang nanay ko ngayon, sinaktan din niya si Wang Yifeng. Sa tingin ko hindi ko siya pinunta, kundi para sa Lewes family. Nakakainis talaga si Alex Dixon. Sinabi ni Lewes Mingfeng na may madilim na mukha, sinubukan lang niyang sipsipin ang pamilya Wang. Gumamit siya ng ilang ilegal na paraan upang magtayo ng villa. Hindi niya alam ang kanyang kakayahan. Abangan ang susunod na kabanata.